Dear Lady Love TV, Billionaires Love Temptations. Tunghayan natin ang ikapitong bahagi. Kung dito lang kaya tayo matulog. Nakapag-angat si Bright ng tingin mula sa hinuhugas ng mga plato. Nasa pintuan si Kyla ng kusina at dala nito ang baso at balat ng gamot mula sa sariling tiyahin nito. Katatapos lang nilang kumain ng hapunan at kasalukuyan silang naghuhugas ng mga pinagkainan. Inuna nilang pakainin ang matanda bago sila naghapunan. Katapos lang nitong painumin ng dalaga ng gamot. Tumaas ba ang lagnat ng auntie mo? Nag-aalala niyang tanong. Tinunuyo niya ng huling baso at inilagay sa dish organizer. Umiling ito at lumapit sa kanya. Kinuha niya yung dala nitong baso at hinugasan din iyon. Halos wala na siyang lagnat. Pero siguro mas okay din kung dito na tayo matulog. Auntie's really old. Hindi na siya dapat nag-iisa. Tumango siya at tinuyo ang basong kahuhugas lang niya. Okay, buti na lang may baon tayong damit. Aniya, dahil nga sila naglilinis ng bahay ng tiyahin nito at nagpapakain sa mga alaga na kambing at manok nito mga nakaraang araw, nagdala sila ng pamalit sakali mang madumihan sila ng sobra. Pero isa lang ang kwartong pwedeng gamitin nila Bright. Natigil siya sa paglalagay ng baso sa dish organizer. Napatingin siya sa dalaga. Kagat-kagat nito ang labi at pinilit niya ang sariling iiwas ang tingin doon. Pilit din niyang inalis sa isipan ang imahe nito sa kama na biglang pumasok sa isip niya. Maliit lang ang bahay ng tiya nito. Lumang TV, maliit na mesa at maliit na kawawang upuan ang mayroon sa salas. Alam niyang parehong hindi sila kasya sa upuang iyon. I'll sleep on the floor in the living room. No, matigas na umiling ang dalaga. Semento yon and it's cold. Naghanap na ako ng banig o ng pwede mong ilatag pero wala akong makita. Auntie seems to be surviving on her bare necessities. I can't believe Mom let her own sister live this way of life. Rinig niya ang galit at inis sa tinig ng babae at agad niya itong hinawakan sa balikat para aluin. Hindi yun maganda para sa kalusugan nito. Calm down. Let's not think about that right now. Yes, you're right. Let's just think of what's good for my aunt. Sinuklay nito ang mga daliri sa buhok nito at itinaas ang tingin sa kanya. We should just sleep in the same room. Medyo malaki naman yung kama kahit luma na. He could only nod. Muli niyang pilit tinanggal sa isip ang imahe nila sa kama habang magkatabi. Pilit din niyang inabala ang sarili sa paglilinis sa lababo kahit na malinis na iyon. Kukunin ko lang yung mga gamit natin sa kotse mo. Tapos mauuna na rin ako maligo. Narinig niyang paalam nito. Tumango lang siya at naglakad na ang dalaga palabas ng kusina. Na makaalis ito ay itinigil niya ang kunwaring paglilinis. Naisuklay niya ang mga daliri sa buhok. Fuck, he muttered under his breath. Sa tingin niya magiging mahaba ang gabing ito. Bright paced around the small kitchen like a caged animal. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at idinikit ang kamao sa bibig. Kanina pa siya ganito at hindi mapakali. Hindi niya alam kung dapat ba siyang pumasok sa silid kung saan siya matutulog kasama si Kyla. Kanina pa siya tapos maligo at kanina pa rin siya nakapagbihis ng pantulog. Natapos na rin niyang basahin ang email ni Raph pati ang attachments na kasama niyon at nai-email na rin niya dito ang tungkol sa proposal niya. Pinag-isipan din niyang kaninang makihangout sa mga kambing at manok ni Auntie Del pero napagpasyahan niyang over na yon. Naisuklay niya ang mga daliri sa buhok. Talagang ayaw lang niya munang pumasok sa gagamitin nilang silid. Kung pwede, tingin niya ay mas makabubuti kung sa madaling araw na siya papasok sa kwarto para kaunting oras lang niya kailangang makasama si Kyla sa iisang silid. He did not trust himself to stay in control for a long period of time while in the same bed with her. Naihilamos niya ang kamay sa mukha pagkatapos ay sinipat ang oras sa relo ng kusina. Alauna ng madaling araw. Siguro naman ay tulog na si Kyla. Napabuntong hininga siya at nahilot ang noo. It was not like him to behave this way. He was not a virgin and had had his share of women. He was not a player. Sex for him was just that, sex. But he knew that if he did it with Kyla, it would not be that simple. And much as he hated to admit it, he did not want to mess up with the girl on that night. Fact, marahas niyang pinura at umupo si Celia. Isinubsob niya ang mukha sa kanyang palad. He really could not believe how nervous he was. Nagpalipas pa siya ng kalahating oras bago siya nagpasya
na hindi na siya maaaring magtagal pa sa pagpasok sa silid nila. Mabibigat ang mga paa na tinungo niya ang silid. Nang malapit na roon ay narinig niya ang boses ng dalaga. Tila may kausap ito sa telepono at napaungol siya sa sarili. Gising pa ito. Akmang babalik siya sa kusina pero narinig niya ang sinabi nito. Gusto mo rin ba? Si Bayong Jun? Ako rin. Marami din akong posters niya. Napakunot siya habang nakikinig dito. Hindi niya ugali ang makinig sa usapan ng iba, pero hindi niya mapigilan sa kaso ni Kyla. Parang ang saya-saya nito. Hindi niya namalayan ang pagsimangot. Sino ba ang kausap nito? It's already 1:30 in the morning, and why did she like Bayong Jun so much anyway? Hindi naman ganoon kagwapo ang Koreanong yon. Humalukip-kip siya at nakinig palalo. Yes, cute talaga siya no, pero pwede mo ring itry yung acting. Pwede kang sumali sa mga theater groups sa school nyo at tingnan mo kung gusto mo nun. Total sabi mo hilig mo naman yun nung bata ka. Subukan mong hanapin yung bagay na talagang gusto mong gawin. Sa tingin ko maiintindihan ka rin ng mga magulang mo kapag nakita nilang mahal mo yung ginagawa mo. Subukan mong kausapin sila sa gusto mong gawin. Kung kakausapin mo sila ng maayos, mas malaki yung chance na maiintindihan ka nila. It's worth a try. Kung ipapakita mo na masaya ka sa ginagawa mo, I'm sure they would be happy for you as well. Nagpatuloy pa ito sa pakikipag-usap sa telepono at patuloy siya sa kunot noong pakikinig dito. Hindi niya kilala kung sino ang kausap nito, pero may pakiramdam siyang alam niya kung ano ang pag-uusap na iyon. She was counseling someone. Nanatili siya nakatayo sa likod ng pinto habang nakikipag-usap pa ang babae. Halos kalahating oras ang itinagal ng pagpapayo nito. Nang tapusin nito ang tawag at narinig niya ang kaluskos ng kumot na marahil inayos nito paghiga, saka lamang niya tuluyang binuksan ang pinto. Napasingap siya at napalipad ang tingin sa kanya. Magulo ang buhok nito at nakaawang ang mapupulang labi. Muli, natagpo niya ang sariling namangha sa kung paano niya minsang naisip na pangkaraniwan ang ganda nito. She was breathtaking as she lay there in bed. Her hair tousled and her face fresh and glowing. She looked like a medieval princess, a lost angel. Bumuka at tumikom ang mga labi nito at hindi niya mapigilang ikumpara ito sa isang goldfish. Kinagat niya ang labi nang maramdaman ang pagnanais niyang ngumiti. She was just so beautiful. Kanina ka pa dyan? Bulalas nito. Inisip niya magsinungaling pero naisip niya huwag na lang. She wanted to ask her about the phone conversation anyway. Yes. Naglakad siya sa kabilang bahagi ng kama at umupo roon. Pumasok siya sa kumot at sumandal sa headboard. Tinitigan niya ito. Nakasandal din ito sa headboard. What was that about? Mahina niyang tanong. Mumuntong hininga ito at maliit na ngumiti. Namula mga pisngi nito na tila nahihiya sa kanya. Don't tell me anyone, okay? Pinigil niya ang pagngiti. Okay. Naalala mo yung commercial kanina sa radyo? Yung nalulungkot ka ba at gusto mo ng kausap? Sandali siyang tumigil para alalahanin yon. Yes, aniya nang maalala ang patalastas na narinig nila kanina sa radyo habang naghahanda sila ng hapunan. You called them? Aha. Noong isang araw pa mula nung unang marinig ko yon, I asked them if they need volunteers for the program. Alam mo na, yung makakausap ng mga callers, tumanggap daw sila. They have this training for volunteers who want to help and talk with the kids. And I'm in their program for 3 days now. Yung batang kausap ko kanina ang unang caller ko. Maliit at nahihiya pa rin ang ngiti nito sa labi. Oh, ang tangi niyang nasabi. May hinila siya sa may bandang baba. Ganon din may hinala na siya na may ginawa ito kanina pero hindi pa rin niya maiwasan ang magulat. Napagtanto niya magaling talaga ang dalaga roon. She seemed to surprise him every day. Nahihiya itong umungol at tinakpan ang mukha nito ng sariling mga palad. This is really embarrassing but alam kong ako rin, kailangan ng counseling dahil halos hindi ko rin alam ang gagawin ko sa buhay. Yung batang kausap ko kanina, naguguluhan siya sa course na gusto niyang kunin at natatakot siya na sabihin sa mga magulang niya. Problema ko rin yon. I'm 22 and I'm still course hopping. I still don't even know how to deal with my life most of the time and here I am giving people advice on how to deal with theirs. Mumuntong hininga siya at ibinaba ang kamay. Malamlam nitong tinitigan ng mga palad at malamlam na ngumiti. Isang mabigat at nakakaliyong init ang gumapang sa kanyang dibdib.
habang nakatitig siya sa nag-aalangan nito. Ngunit puno ng sinseridad ng ngiti ni Kyla. Pero kapag tinititigan kita at nakikita ko kung gaano ka kadedicated sa trabaho mo, I feel so envious. I want to be like you too. I want to love something the way you love your work. I want my life to be meaningful as well and make a difference in people's lives. I've been playing around and doing as I please, doing nothing productive and just wasting time and opportunities. I think what you do is awesome and I think you're making a lot of lives better. I want to do something like that too, so I decided to try this. I know I'm not the best person to help others with their problems, but I want to try. For once in my life, I know what I really want to do. I really, really want to try this. Nang matapos itong magsalita ay hindi niya ito matingnan sa mga mata. Mabigat at balisa ang pakiramdam niya. Mali si Kyla. Maling-mali sa lahat ng paniniwala nito tungkol sa kanya. Hindi siya mabuti. Hindi siya gumagawa ng paraan para mapabuti ang buhay ng iba. He was selfish and obsessed and calculative. All he wanted was power and position. He was nothing like her. Hey, are you okay? Naramdaman niya ang marahang paghawak nito sa kanyang pisngi at iniharap siya nito rito. Ni hindi niya namalayang napapikit na pala siya ng mariin. Mainit ang palad ng dalaga sa kanyang pisngi at hindi niya maiwasang ibaling ang mukha sa haplos nito. She was so warm. She had never thought he was empty before. But now, as he sat beside Kyla, with her honest smile and heart-clenching sincerity, he felt strangely cold and hollow inside. Bright? May pag-aalala sa tinig ng dalaga. Inilapat nito ang isa pang palad sa kabila niyang pisngi. What's wrong? Pinilit niyang imulat ang mga mata. Puno rin ng pag-aalala ang mga mata nito. Are you okay? Nadadaldalan ka na ba sa akin? Just tell me to shut up when I start to blubber too much. Gusto niyang tumawa at mapagbiro para pawiin ang tensyonadong hangin sa paligid, pero hindi niya magawa. Para siyang nalulunod sa mga oras na yon. Ang mga emosyon niya, tila nakabara sa kanyang lalamunan at pinipigilan niyang huminga. She looked so beautiful as she smiled at him and he found his chest clenching in pain. He was never the sentimental type, never the romanticist. He had always been pragmatic, the one who always planned ahead and ensured that his every move was designed for success. He rarely made mistakes because he was never impulsive. Siya ang paborito ng lolo niya dahil doon. Pero kapag kasama niya si Kyla, he just... Bright? Paos ang tinig nito. Bumaba na pala ang mukha niya sa mukha nito. Nang mga sandaling yon ay napagtanto niyang ito ang unang beses na siya ang hahalik sa babae. Laging ito ang unang humahalik sa kanya. Ang laging nagsisimula ng mga bagay sa pagitan nila. He was never the one to jump ahead and show caution to the wind. He was never the one to seize the moment. Never the one to just smile, laugh, and live. Bright? Hinayaan niyang pumikit ang kanyang mga mata at mahagkan ito, na maglapat ang kanilang mga labi. Alam niyang hindi na siya makakabalik. He wanted her. He wanted everything about her. He wanted her laughter, her body, her idiosyncrasies. He wanted her heart. He never wanted anything as much as he wanted Kyla. And he was going to have her.